Republic Act 11983 o yung New Philippine Passport Act, isa sa mga probisyon nito ay nagpapahintulot na sa mga married women na gumamit ng kanilang husband's surname sa kanilang Philippine passport na gamitin o bumalik sa paggamit ng apelyido nila sa pagkadalaga. Sa batas na ito, ang mga married women ay maaari nang gumamit ng kanilang apelyido sa pagkadalaga kapag magre-renew sila o mag-a-apply ng kanilang Philippine passport. Ipipresenta na lamang po ninyo ang inyong PSA-issued birth certificate. Ngayon, sa mga magre-renew na married women, maaari lamang kayong bumalik sa paggamit ng inyong apelyido sa pagkadalaga only once. Minsan lang. So ano ba ang mga requirements para magamit mo na ang iyong apelyido sa pagkadalaga sa pagkuha ng iyong Philippine passport? Kailangan nyo lang pong magdala ng original and photocopy ng birth certificate na in-issue ng PSA. Kailangan rin pong magdala ng original and photocopy ng PSA-issued na Certificate of Marriage. Kasama rin sa requirement ang isang notarized affidavit of explanation na nakalagay doon yung request ninyo na gamitin na yung inyong apelyido sa pagkadalaga sa pagkuha ng inyong Philippine passport. At nakalagay din doon yung pagsasabi ninyo o pagsasaad ninyo na hindi nyo pa nagagamit yung reversion to the use of your maiden name. Kasi nga may limitation isang beses lang po pwedeng gamitin ito. So dun sa notarized affidavit niyo dapat nakalagay doon na hindi nyo pa ito nagagamit. So dalhin niyo yung inyong latest issued Philippine passport and dapat meron kayong isang valid issued na government ID na nakalagay doon yung inyong maiden name. So, yun ang mga requirements para sa mga married women na gustong gamitin yung apelyido nila sa pagkadalaga sa pagkuha nila o pag-apply ng kanilang Philippine passport or para sa renewal. Ngayon, ano naman yung requirements kung gagamitin mo yung apelyido mo sa pagkadalaga dahil meron ng annulment decree or foreign divorce decree from a foreign court or may legal separation or may declaration of nullity of marriage o kaya namatay na ang iyong asawa. Narito po ang requirements para sa paggamit ng iyong apelyido sa pagkadalaga. Kailangang magdala ng isang original and photocopy ng PSA-issued Certificate of Death ng iyong spouse. Ngayon kung ang rason naman kung bakit gusto mo nang gamitin ang apelyido mo sa pagkadalaga sa pagkuha ng iyong Philippine passport ay dahil sa nullity of marriage, legal separation, foreign divorce decree, ang dadalhin mo lang ay yung original and photocopy ng PSA-issued Certificate of Marriage na may annotation ng legal separation, may annotation ng nullity of marriage or declaration of foreign divorce. Ngayon para dun sa affidavit of explanation na kailangan ninyong isubmit, meron po kayong makikitang template o format sa website ng Department of Foreign Affairs. Pwede po ninyong i-download. And paalala lamang po ang isang Philippine passport ay pag-aari pa rin ng Philippine government at walang sinumang tao o entity ang pwedeng kumuha o magkumpiska ng Philippine passport maliban sa DFA o Department of Foreign Affairs. Ngayon po ang sinumang entity o tao na kukuha o magkukumpiska o magre-retain ng inyong Philippine passport maliban sa DFA ay pwedeng maging liable under this act for illegal withholding of passport. And po pwede siyang makulong ng from 12 years to 1 day up to 20 years. At po pwede siyang magmulta ng 1 million to 2 million pesos. Ngayon kung ang nagkumpiska o nag-retain
o nag-withhold ng inyong passport ay ang inyong manpower agency, yung mga international agencies na nagpapaalis ng mga OFW. Ano? Kung sila ang nagkumpiska, pwede silang sampahan ng kaso under this law, and in addition, pwede rin silang sampahan ng kaso under the migrant laws. Nagko-qualify itong offense na to as illegal recruitment, and pwedeng masuspend or ma-revoke ang lisensya ng manpower agency na ito na nag-retain ng passport ng OFW applicant. Ang pinapayagan lang na period or duration na i-retain ng isang agency yung pasaporte ng isang OFW applicant ay for the purpose of processing ng kanyang documents para sa employment niya overseas. Pero after nun, kailangan nang ibalik sa OFW applicant ang kanyang Philippine passport. Wala nang ibang reason para i-retain ang kanyang passport maliban lamang sa processing ng kanyang employment overseas. Hindi rin po kayo pwedeng gumamit ng travel documents or passport ng ibang tao. At lalong-lalong hindi nyo po pwedeng gamiting collateral ang inyong Philippine passport para makakuha ng loan or utang. Okay? Pwede kayong makulong from 6 years and 1 day to 15 years at magmulta ng 100,000 pesos to 250,000. So kapag ginawa ninyong collateral yung inyong Philippine passport para makakuha ng loan or utang, pareho kayo ng lender na liable. Ikaw na passport holder at yung nagpautang sa'yo at kumuha ng passport mo bilang collateral, pareho kayong liable. Pinaparusahan din po under this law yung mga fixers, okay, na nagpapanggap na connected sa DFA and mas mapapabilis yung processing ng passport mo kung dadaan sa kanila. Kapag napatunayan po na ginagawa ninyo ito, yung pagiging fixer na tinatawag, pwede kayong makulong from 6 years and 1 day to 12 years and magmulta ng 100,000 pesos to 250,000 pesos. Pinaparusahan din dito sa bagong batas na ito yung mga taong nagbebenta ng online passport appointment slots for pecuniary gain or kapalit ng pera. Same, kapag napatunayan na guilty kayo, may imprison kayo for 6 years and 1 day up to 12 years and magbumulta kayo ng 100,000 to 250,000 pesos. Ngayon, pag may clerical error sa inyong mga birth certificate, kailangan nyo munang ipakorekt ito sa inyong mga local civil registrars bago kayo mag-apply ng Philippine passport.